Good afternoon, good morning, and good evening mga kapartner. Narito na naman tayo sa bagong episode ng Kapartner Podcast kung saan makipagkwentuhan na naman tayo sa ating mga bagong kapartner na guests. Kung saan hina-highlight natin yung ating mga kapartner or kaibigan, kapamilya natin dito sa Global Dominion. Okay, since Mother's Day ngayon, May, Mother's Day, and we wanted to shine the spotlight on every kind of strength that of a new mom navigating motherhood and career at the same time. So pinagsasabay ang pagiging ina at pagiging empleyado. Diba? And today we were joined by one of our very own ka-partner here in Global Dominion. She's learning the ropes of motherhood while still showing up strong, sa work. Let's give na lang, Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Miss Marites Alam ng Loans Department. Ayan, one of the heads, di ba? Yes. Miss Marites, kumusta ka? Pero, sige, Hi pakilala mga sa ka-partner, I'm Marites Alam, under Loans Department, Loans Posting and Disbursement Division Head. Yan. So, kamusta ka naman? Okay naman. Okay naman ka-partner. Since okay ka naman, so magpunta muna tayo sa Fast Talk. Okay. Fast Talk muna tayo, madam. Sige, Fast Talk. Ready ka na? Ready? Ayan. Baka mamaya may ini-expect kang tanong, ha? Parang, pero sige. Laban. Okay, Fast Talk. Coffee or sleep? Sleep. Meeting or me time? Meeting. Office outfit o pambahay? Office outfit. Team call or lullaby? Lullaby. Early morning or late night? Late night. Diaper duty or deadline? Deadline. Lunch break or nap break? Not break. Nap break. Baby bag or laptop bag? Parang hindi ko siya pag-iisip. Laptop. Nakakaloka siya. Okay, work mode o mom mode? Which do you enjoy the most? Mom mode. Mom mode. Good job, ma? O good job, ma'am? Good job, mom. Mom. Okay. First laugh or first step? First step. Okay, first step. One word to describe motherhood. Sacrifice. And that ends our kapartner. Charot! Maraming salamat. Palakpakan niyo si Miss Marites. In short, siya si Ma'am Tess. Okay. Yan. So, kumusta ka naman, Ma'am Tess? Okay naman. Okay Working naman? pa din. Working pa din habang Yeah. nagiging Mother. Nagiging mother. Nagiging pala. mother. Mother na. Mother na pala. So, kumusta ang pagiging bagong nanay pala natin? Mahirap siya Mhm. na masaya. Mahirap kasi pagsasabihin mo yung work and since bagong mother pa lang ako or bago pa lang ako sa ganito. So, medyo nag-a-adjust ako, hindi ko pa mabalanse yung sa time, tsaka yung mga responsibilities na encounter ko ngayon. Kasi nga, meron ka ng panibagong anak. Na anak talaga. Bagong anak. Isa lang. Sa office, di ba, ang mga anak-anak. Ngayon, legit, galing sa'yo. Yes. So, anong pinaka nakakagulat o hindi mo ina-expect sa pagiging mother? Yung hindi ko ine-expect masyado is yung bigat ng responsibility niya. Since meron tayong, dito sa work natin, meron tayong mga babies dito, mga subordinates, gano'n. Correct. Yung mga babies mo, dami mong anak eh. Oo. So, yung mga nandito kasi, nag-guide ko sila, and kaya na nilang gawin yung mga sinasabi ko, yung mga tinatrain ko sa kanila, pag sinabi ko, kaya nila within the day. Pero as a mom, yung responsibilities ko sa kanya, pag uuwi ako, kailangan ko siyang gawin at uulit-ulitin ko siya every day. Na hindi pa niya every single time mag-aaral pa kami. Correct. Ng ilang months span. Kapag dito sa office, yung mga anak ko, one day lang. One day lang, alam na nila. Oo. Ito, mahabang proseso siya. Mahabang proseso. So, yun yung mga hindi mo ina-expect. Ay, ganito pala. Oo. At pwede pala. Pwede pala. So syempre, bago ka lang, and you're working, paano binabalanse ang pagiging mother and also one of the leaders in the loans department? Oo. I make sure na every night, pag umuwi ako, since late, si Loans, alam naman natin na
laging gabi ang uwi namin. So, I'll make sure na pag uwi ko na bibigyan ko pa siya ng time na kapag playtime pa kami. Mm-mm. And then, So, baka mamaya may naririnig kayo, no, na umuungol na... Ungol talaga. Anak niya yun. Oo. Mamaya Tas- makikita. Tapos sa umaga, ganun din, binibigyan ko siya ng time. Kasi, of course, 8 hours, more than 8 hours ako nag-stay sa office. So, I make sure na meron siyang time. Also sa weekend, sa kanya yon, lahat yon. Sa kanya lang lahat. Oo. Yung time mo sa weekends. Oo. Binibigyan mo talaga ng oras yung anak mo. As much as Yes. possible, meron siyang time sa'yo, hindi siya mawawalan kahit andito ka sa office. Kasi uuwi ka naman eventually Yes. sa kanya, binibigyan mo siya ng panahon. Yes. You and your son alone. Yes. Alone time kayong dalawa. Ayan. Hindi na me time. Hindi na me time. Diba? Have you ever had one moment na, tawag ito, yung na-miss mo bigla yung baby pero nandito ka sa office? Every day. Every day na feel ko yun. So, ang ginagawa ko, me and my husband are calling him every lunchtime naman. Calling him. Sa- So, sino bang... Sa video So, call. marunong na video marunong call. na mag-cellphone yung anak Marunong mo. siya tumingin sa phone na papa niya yon. Tsaka, sabi niya, ready na papa ko yan, lunchtime na. Medyo na siya sa time, aware siya na pag lunchtime may tatawag. May tatawag. Kasi, Oo. sino na iiwan dun sa bahay kasama mo? Si mama ko. Si mama mo. So, tinatawagan mo si mama. Yes. Ayun. Tinatawagan ko si So, mother. Oo. And by the way, nga pala, yung husband ni Miss Marites, wala sa Philippines, he's abroad. Mm-mm. Diba? So, meron talagang call time or Oo. they both check the baby, diba? Mm-mm. The same time. Kasi parenthood. At saka kayo yung makabagong parenting. Oo. Diba? Dahil LDR kami ever since. LDR. Nasaan bansa pala si husband? Nasa US. US. Mm-mm. Filipino citizen? American citizen. Okay. Argentinian. Correct. Siya po ang tunay na kapartner natin sa pag-angat. Nauna pa lang umangat. Si Miss Marites Alam. Ayan. So, Ayun. So, as much as possible, as you said, no, call time. Talagang everyday mo siya na-miss. mm-mm. But you make sure na meron pa rin time talaga. Time. And Importante both of your yon. husband. Time Both of you and and husband. communication. Importante. Correct. Tama. And what keeps you going ba? During syempre mahirap yan everyday, di ba? What keeps you going? Both as a mom and your professional career. Okay. As a mom, I look forward na makikita ko si baby everyday. So, hug and kisses lang niya. Pwede na ako. Parang lahat ng pagod ko sa office na wawala kapag... Pag uwi mo, kiss mo lang anak mo, Tapos, okay na. tatawa lang siya ng tatawa. Ayun. Mhm. So, yun yung pinaka nilolook forward ko sa mga tough days ko. For example, sobrang dami kong report within the day, Oo, juice, sobra. and mga meetings and everything. So, lahat yun nawawala pag isang smile lang na ano ko. Sa professional naman, nawawala yung pagod ko kapag yung tinuro ko sa subordinates ko is nagagawa nila ng tama. And, Kasi nga mga oo. anak mo sila eh. At nag-exceed pa sila sa expectation ko. So, Yun. yun yung pag tough days ko tapos nagawa nila, may mga mga bagong sasabihin project improvement. So, masaya ako dun. Ayan. So, hindi lang pagiging ina sa bahay, pagiging ina mo rin sa... Pagiging ina ko. Pagiging ina mo rin sa office. Di ba? Yung mga anak-anakan mo nga. Di ba? Sa team. Ng loans department. And syempre, ano naman yung nagbago sa'yo simula nung naging ina ka? The way you lead dun sa team. Meron ba? Mas naging understanding ako dun sa nafe-feel nila. Kasi before, I will just lead them. Parang since nilid lang din ako gawin yun, pinapasa ko lang sa kanila kung ano yung sinabi sa akin. Pero Ano yung mga ngayon, natutunan mo before? oo. Pero yung mga mentors mo dati. yeah, kung ano yung mga sinabi sa akin lang, plain lang. Kung ano yung sinabi, yun yung gawin. Ganon. Ngayon, mas na ako careful na ako pag may sasabihin sila. Feeling ko kasi yung baby ko yung sinasabihan ko. So, pag parang may nakaka-hurtful akong sasabihin, mas chine-check ko na sila na baka na-hurt ko siya sa ganitong word, na-offend ko siya. So, ganun na ako ngayon.
na nagbago sa akin sa tingin ko So, parang hindi ka pa sure? kasi dati wala akong masyadong sa kanila na kasi kailangan to kasi due natin to, kailangan natin gawin yan. Ito yung process, ganito yun. Ngayon, hindi na. Kasi intindihin natin, ganito yung process. Oo. So, you're more compassionate na ngayon. More compassionate. So, yun yung nagbago sa'yo Yeah. pagkatapos mo ayun, bagong ina. Bagong ina. Bagong ina. Ayan. Bagong inang ka-partner. Tama. And ano ba sa tingin mo yung isang gusto mong matutunan ng anak mo sa'yo? Someday. Gusto kong matutunan niya na maging grateful sa everything, small, big blessings or anything in between na blessings, dapat thankful siya doon. Thankful siya. Dapat thankful siya Thankful doon. and grateful. Grateful. Ayan. Probably pag yung anak mo, dadalin-dalin mo pa yan dito. 'Di ba? So syempre makikita ka niya, si mama ganito nung habang lumalaki ako. Ano sa tingin mo yung gusto mong makita niya sa'yo while leading the team? Gusto ko makita niya na I serve with a purpose. Na hindi lang ako nag-work for just working lang. Gusto ko makita niya na I serve with a purpose, na I was guided with values and not just outcome. Nice. Grabe naman, ang lalim ni Ma'am Marites. Ma'am Tess, no? Yan, very good. So, yun, I serve with a purpose. Lahat ng ginagawa ko dito sa Global Dominion, everything that I do, diba, it serves a purpose. Kung bakit ako nandito, diba? Gusto mong makita niya yon. Yes. Gusto ko din matutunan. At saka gusto namin siya makita. Ganun na nga. Yung baby mo. Pero kung ano yung gusto mong sabihin sa baby mo, kung maintindihan ka na niya, and kung siguro makakapag-reply siya, makapagsalita na, whatnot, diba? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Gusto niyang matutunan in the future as a person? As a person. Okay. Simple lang naman yung gusto ko sa kanya, na gusto ko lang enjoy niya yung life. Kasi life is tough. Pero pag in-enjoy mo or you love what you do or everything in between, no? Or kahit ano siya, magiging magaan yung impact. So, kunwari, problematic siya. Since yung mga uso ngayon, no, Gen Z, no? Medyo sila, no? Yung parang emotional. Pansin ko yun sa mga, Gen Z. Pero by the way, yung anak ko, Gen Alpha na yan. Oo. Lumagpas na sa Z. Lumagpas na sa Z, bago ng generation. So, yun nakita ko kasi sa mga kabataan ngayon is medyo emotional sila sa mga, basta yung feelings nila, emotional sila. Pag sinabihan mo ng word lang na makakasakit sa kanila, dinidibdib na nila yun. So, gusto ko siya, enjoy niya lang. Kung may problem, magsabi. Gusto ko open siya sa akin. An open relationship. Gusto mo lang magkaroon ng open communication with your son. Yes. Ayan. At the end of the day, lang din naman ang gusto ng mga magulang din. Kahit din naman yung mga magulang natin. So, syempre, bilang tayo mga anak, gusto naman din natin magkaroon ng good communications with our parents, diba? Yes. At the end of the day, ayaw mo kaaway yung magulang mo kasi kadugo mo yan eh. Hirap kaya may kaaway. Lalo na kung kamag-anak mo pa, diba? Yes, mabigat yan. Correct. At maganda dyan, kung meron kang open communication sa mga magulang mo, with your parents, diba? Sila rin naman ang gagabay sa'yo at the end of the day at sila rin naman yung makakapitan mo. Diba? Kung saan na hirap ka. True. Diba? So, ano naman message mo kay mother? Dito si mother, by the way. Si mother! Baka mag-iyakan pa, no? Ang message ko sa mother ko? Okay, mami. Okay. Mami ba? Ano tawag ko kay mami? Mama. Si Mama. Ano pangalan ni mama? Josie. Josie. Si Mother Josie. Ayan, yung mother ko is, andito siya with me, very supportive. Thank you, mama. Kasi, Wait lang. Kasi, papaiyak ka talaga, B. Hindi naman. Siyempre, alam mo naman, di ba? Bigyan yung tissue, iiyak yan. Bilang mother ka naman din. Okay. Na, ano naman sasabi mo sa kanya?
Ever since na, alam mo yun, nung bata ka pa, anong gusto mo Ah. sabihin sa kanya? Anong pangalan ni mother niya ulit? Ayan, ma'am. Ang pangalan ng mama ko is Josie. Si Josie, Mother Yan. Josie. Anong papangalan mo kay... Anong Ah. sasabihin mo kay Mother Josie? Thank you. Kasi, siya nag-aalaga ngayon sa baby ko. Kasi, since working ako, binabalanse ko pa yung, yung time. At saka, mahirap nga kasi LDR. So, wala akong katuwang mag-alaga. So, yung ano ba yung mama ko yung nagbabantay for now. And, marami siyang sacrifice for me kasi iniwan niya muna yung papa ko sa province para lang magbantay sa akin tsaka kay baby simula nung nanganak ako. So, very, emotional ako every time family yung pag-uusapan. Pero, I take this opportunity just to say thank you din sa kanya. So, thank you. Thank you, Global. Thank you, partner. Thank you ka, partner Josie, yung mother ni Miss Tess. Ayan. Maraming salamat, Ma'am. Ma'am talaga. Ma'am ko na siya, M-O-M. Ma'am Josie, maraming salamat sa pag-aalaga kay baby. At saka, syempre, maraming salamat na alagaan mo si Ma'am Tess. Kung walang Ma'am Tess, nako, yari na kami. Ayan. So, ano naman yung mga message mo sa mga co-workers natin na bagong mothers? Bagong mother. Na pareho kayong pinagdadaanan. Bagong mothers. Okay. Yeah. Sa bagong mothers. Okay. And sa mga mother, there's nothing wrong na to be passionate with our career. As long as you love what you do, it will stimulate back to your family. So, gawin lang natin yung work natin. So, kung malungkot tayo sa office, wag natin dalhin pagdating sa bahay. Hello, narinig niyo. Tumatawa siya. So, yun lang mga kapartner. Happy Mother's Day mga kapartner. Ayan. Mommy. Ito na yung huli kong tanong. Okay ka na? Okay ka na? Hindi ka na emotional? Nina. Okay, hindi na. Mother Josie, hindi ka muna dito together with baby. Ano nga pangalan ni baby? Nino. Nino. Ayan, baby Nino. Ayan, oh. Kaway kayo dyan. Hello. Ayan. Hello. So, thank you, Mother Josie. Ayan. Dito Adama. So, syempre, dito si Mother Josie. Ano naman masasabi mo kay Miss Tess? Yung mother niya, syempre, naranasan ng pagiging ina, di ba? So, ano naman message mo sa kanya? Is she doing good as a mother? Ano ba? Mabait. Mabait. Ayun lang. Ayaw ko niya. Ayaw niya umiyak. Sige, mabait daw. Mabait siya. Mabait naman. Mabait na anak. Ayan. Thank you. And si Nino, ano man sabi mo sa mother mo? Align. Alain. Alain. At dahil dyan. Hi mga kapartner. Good. Hi, kadali. Natutuwa siya sa iyo. Oh, ayan o. Look at the camera. Ayan o. Hi. Ayan na. Talo-talo na siya. Sabi ni mother, mabait ka daw na anak. Yes, at mabait I am. kang ina. Maraming salamat. Ma'am Josie. Ma'am Josie, thank you. Ano ang hashtag pwede pala story ni Marites Ann? Soto. Hashtag pwede pala pagsabayin ng work and ang pagiging mom. Ayan. Thank you. Oy, maraming salamat, Miss Marites Alam. At dahil dyan, ako po si Quincy Lopez, ang hashtag kapartner mo sa pag-angat. And Happy Mother's Day, mga Happy kapartner. Mother's Day, everyone. O, palakpakan, Mother's Day. Yay! Thank you so much. And ingat.